Welcome! Good evening! Welcome again! This is Carl Loyola. As every pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola. Malaman kuya nag-resign, yan daw siya kasi Thailand papanalunin para hindi daw halata. Hindi, ba't naman nila gagawin yan? Matagal na kasi, di ba, alam niyo yun, matagal na may kay Halu issue with regards nga dun sa finance issue ng JKN. Si JKN, labas siya sa Miss U. Magkaibang entity sila. Although si JKN kasi, kay Ann, kasi Ann na may-ari ng Miss U, magkaibang entity naman sila. Tapos, nag-resign na lang nagbitiw na lang sa pwesto si Halu sa lahat ng mga pwesto niya sa JKN para less issue na. At sabi ni Mark, ibalik na lang daw sa IMG. Hindi kasi pwede yon. Kunyari, yung ako yung org ngayon, babalik ko sa IMG, o sa'yo na lang. Hindi madali yon. Hindi ganun nang nangyayari. Kasi nga, diba, binibili nga to. Kung wala ng pera ang IMG, paano pa ibabalik? Sure na daw po, back-to-back tayo sa MGI kasi pampalubag loob ni Nawat sa atin. Kasi si V ng MU. Nakakaloka ka, Ube Jam. Huwag mo munang pangunahan, Ube Jam. Okay? Abangan na muna natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Sabi ni Daniel, bilhin ni Chavit. Kung may pera, ang balita nga, di ba parang sabi din sa interview ni Chavit, parang hindi naman sila kumita sa Miss U noong 2016. Kaya hindi siya madaling bilhin. Kahit sino, hindi ko alam, kahit sinong businessman siguro, hindi ganoon kadali bilhin ng Miss U. Talagang magte-take ng risk. Nag-resign na po ba si Ann? Kasasabi lang kanina sa balita, nag-resign na nga. Pagambagan ng mga akla. Kung aabot ang ambagan. Tsaka okay na yon guys, wag niyong i-wish na Filipino ang may-ari ng Miss Universe. Kasi po, para tayo magiging Thailandnan. Tingnan mo ngayon, every time na umaariba ang Thailand, every time na umaakyat, sinasabi luto. Kasi tayong owner. So, ganun din pag Philippines ang owner. Ang sasabihin ng mga Thai, ng mga Indonesia, ng mga Vietnamese, mga Latins or other countries, na kahit performer yung delegate natin, pag umakyat yan, sasabihin luto din. Kasi Pinoy ang may-ari. So, madidiscredit yung mga babae. So, ganun din sa Thailand, di ba ngayon? Mga performer yung mga Thais, pero sinasabi nyo lagi luto kasi tayo may-ari. Kaya wag nyong i-wish na Pinoy ang may-ari. Okay na yan. Na tayo may-ari o kaya US o kaya kung sino mang nationality. Okay na yan para ma-feel natin lagi. Alam mo yun, pag lumalaban yung Pinas, ma-feel mong lumaban ng patas. Kasi, walang common ground. Kasi hindi Pinoy yung may-ari. Kaya hindi ko alam hindi ko maintindihan. Bakit bilhin ni Chavit, bilhin ni Villar? Okay na yan na wala tayong kinalaman. Walang kinalaman yung Pilipino. Kasi, para pag nanalo tayo, mararamdaman mo talaga yung tunay na pagkapanalo. Kasi hindi Pinoy ang may-ari. Talagang nilaban, lumaban. Nakakaloka kayo. Papabilhin ko sa inyo yun eh. True me, kagaya ng Miss Earth. Ito sabi ni Pageant Tricks, kagaya ng Miss Earth. Tingnan nyo yung Miss Earth kasi Pinoy may-ari, di ba? Carousel Production. Kaya laging sinasabi nyo na laging pasok ang Philippines kasi Pinoy ang may-ari eh. Kaya nga hindi nyo matanggap yung nanalo si Angelia Ong. Tapos nanalo ulit si Karen Ibasco. Sinasabi nyo, luto or kasi Pinoy ang may-ari kahit talagang napakagaling ni Karen Ibasco, ni Angelia Ong. Si Angelia Ong sa Austria na nanalo yun pero ang dami pa rin ng bash. Kaya wag nyo nang i-wish utang na loob. nagagalit na naman ako. Donald Trump na lang para maganda. Correct, pero kasi si Donald Trump wala na talagang pake. Tsaka hindi na talaga pwede kasi nga presidente siya. Pwede 3 gives daw paluwagan. Anong luluwagan? I am Joey. Kahit deserve naman ng candidate natin maipasok kaso na bash. Totoo, Pageant Tricks. Sino kaya next na hawak? Ang kulit ng tanong Sino kaya next na hawak? Guys, si Halu, nagbitiw lang
sa mga position niya. Pero isa pa rin siya sa may hawak kasi may mga shares pa rin siya. Binitawan niya lang yung position niya. Ano bang position ni Halu? President ba? Or Kineso, ganyan. Basta binitawan niya lang yung mga post niya. Pero shareholder pa rin siya. So, owner pa rin siya technically. Ngayon yung position niya, walang may hawak. Pwede siyang mag-appoint. Kunyari, appoint niya ako, ganun. Appoint niya ako para mag-ano sa position niya. Okay. Sabi ni MX, bilhin ni Rosbar para daw pasok daw lagi ang Pinas sa Miss You. O diba, ang pangit naman ng pasok lagi kasi Pilipino yung may-ari. Ang tsaka, kaya mabuti pang unplaced basta lumaban ng patas. Kesa yung pasok ng pasok lagi kasi Pinoy ang may-ari kahit hindi naman palaban. Diba? Thoughts about Atisa for this new era. New era ang Miss You kasi nandiyan si Nawat. Hindi mo rin masabi. Naniniwala pa rin ako na malakas si Atisa sa time ni Nawat. Kasi may clout kay Atisa. Malaki ang clout sa candidacy ni Atisa. So, naniniwala ako malakas si Atisa ngayong new era. Although, hindi mo masasabing totally new era ngayon, ha? Nakakonsider ko Halu era pa rin. Although, nandyan si Nanawat, si Raul, Osmel Sosa, nandyan pa rin naman. So, silang 4. Parang Halu era pa rin naman. Halu era combined. Eto, sabi ni Joy, hindi ko bet gown ni Atisa sa Miss Cosmo. Final, sana hindi ganon sa Miss You. Pero bet mo yung gown niya sa MUPH. What do you think po ano mangyayari sa MU org? Circus, charot. Philip Calad. Huwag niyo lang isipin, hindi ko rin alam. Kahit sa tingin niyo magmumukhang circus. Pero baka naman maisalba pa. Baka, feeling ko depende naman kung paano natin tinitingnan yung pageant eh. Kung tinitingnan mo siya na okay pa naman siya, edi okay pa rin talaga siya. Hindi na po sila may-ari ng MU. Isa pa rin siya sa may-ari. Nagbitiw lang siya sa pwesto. Mananalo po kayo si Atisa. Malakas naman ang chance, pero hindi naman natin masabing oo. If Nawat will take over this good, is this good or bad? If Nawat will take over, is this good or bad? This is good or bad? Good. Good. Bakit good? Kasi mataas ang standards ni Nawat. So, ibig sabihin, kung sino naman yung mananalo dito, kailangan mataas talaga. Mataas din ang standards ng pagpili. Tama, tama ba sinasabi ko? Kayo na bahala. Good in production, bad in cooking. Hindi guys, si Nawat, parang Trump era din yan. Mataas ang standards. Yung kung ano yung standards ni Trump era. Last decade. Ganun din ang standards nila. Ni Nawat. Even ni Halu, mga traditional sila. Traditional yung mga hanap nila. Ngayon, kailangan natin ma-meet yung standards nila. Kaya kung sino man yung makakamit nun, ibig sabihin, talagang high standard. High standard. Ay, ito, mananalo kaya si Vina? Opo, mananalo. At nakakatakot si Vina. Nangangain siya. Nung time na si Vina nandun sa crowning ni CJ, nagkatabi si CJ at si Vina, nagpa-picture sila. Aminin man natin o hindi, nangain talaga si Vina. Nangangain si Vina. Kaya kung si Vina magiging MUT at siyang mananalo sa Miss You na inuunahan nyo na ngayon na, kuya, mananalo naman ng Thailand kasi papanalo ni Nawat ng Thailand. Inuunahan nyo na eh. Ayan, minamanifest nyo eh. Kaya kung mananalo si Vina sa MU, ay dahil malakas talaga siya. Magtatrabaho siya, pinagtrabahuhan niya, malakas talaga siya. Kaya kung mananalo siya sa Miss You, hindi dahil sinawat naman na may-ari eh. Cook show naman eh, niluto. Hindi dahil ganon, kundi dahil malakas siya. Talagang nangangain siya. Kaya wag kayo magsasabi ng mga cooking show dyan pag si Vino talaga nanalo. Kasi kahit kayo rin dyan eh, sinasabi nyo, kuya, Thailand naman nanalo eh. Minamanifest nyo eh. Kakayanin po ba ni Atisa si Vina? Opo, kakayanin. Mukha namang hindi makakain. Kakain ni Vina si Atisa sa height. Pero mukha namang hindi makakain ni Vina sa mukha si Atisa. Kasi parehas sila ng descent.
Parang may pagka-Indian. Pareha sila ng hulma. Kaya mukhang hindi makakain. Si MUT Phuket. Grabe, nangangain din yung ganda niya. Kamukha niya, Miss Universe Venezuela. Ang pangit lang kasi kay MUT Phuket. Masyadong ginaya si Venezuela. Oo, maganda. Maganda. As in, maganda yung performance. Yung physical, maganda. Ang problema, halatang nanggaya. Kaya wala din. Kung pupuntusan ko yung ganun, wala. Zero. Kasi halatang ginaya eh. Ayan, sabi ni Christy, yes, true, walang originality. Guys, wag kayo ma-amaze sa mga nanggaya, utang na loob. Walang authenticity. Hindi nakaka-amaze yung mga nanggaya. Sabihin na natin hindi ginaya, nagkataon lang. Wala din. Wala. Kamukha mo eh. Kasalanan mo. Naalala nyo sino to? Jarina Sandu. Di ba si Jarina Sandu, ang magiging, disadvantage kamukha niya si Atisa. Tapos bawal niyang gayahin lahat ng mga, ni Atisa. Styling, ganyan. Hindi niya pwedeng kopyahin. Kasi hindi sila pwedeng maging magkamukha. O yun yung ginawa ni Jarina. Kaya umakyat si Jarina. Iniba niya yung sarili niya. Tapos ito namang Miss Phuket na yan, ginagaya naman masyado si Stephanie. Hindi niya alam, hindi dapat ganun. O, diba? Kaya hindi ako napapabilib. Sabi ni Vina, na-inspired siya kay Atisa, may possible na maging BFF sila. Kung gusto nila maging mag-close, kasi sobrang dami ng girls mamimili ka talaga kung sino yung lagi mong sasamahan. Plastikan 101. Gamitan 101. Syempre, dapat lagi kang lalapit dun sa malalakas para magkaroon ng clout yung pangalan mo. Baka rin ma-elbow yan si Vina. So, Mark, kung may elbow si Vina sa MUT, sino yung mananalo? Pero hindi ibibigay na yan kay Vina. Visible si Vina sa lahat ng mga ganap. Kahit dito sa MGI, nandun si Vina eh. Tsaka hindi na yan papakawalan guys ni Uncle. Ang laki na nabibenta na. Di ba? Ang laki na nabibenta na. Papakawalan mo pa ba yan? Ginamit mo na eh. Ginamit mo na yung tao eh. Ba't di mo pa ibibigay yung corona? Maawa naman kayo dun sa tao. What if Jazzy MUC 2023 first runner-up versus Vina? I'll go for Vina pa din. Dapat mag-focus na yung Thailand sa first round nila sa Miss Earth. Oo. Tama to si underscore. Huwag sila mag-focus sa mga MU, ganyan. Sa Miss Earth sila mag-focus. Ligawan nila ang carousel. Kasi iba pa din, pag powerhouse yung country, pag kinikilalang powerhouse, kaysa manalo ka ng another crown na hindi naman magbibigay sa'yo ng powerhouse status. Agree ako doon. O nga, no? Basta yung naalala ko production ng MU this year, wag na umulit sa production gaya last year. Yun din yung isang mark. Panalo ng Philippines sa Miss Universe 2025. Sabi ni Ricky. Yes. Ayan, dapat ganyan. Ganyan yung mga manifestation nyo. Wag yung, kuya, cooking show naman ang Miss U Thailand naman nanalo Wag ganon. Kasi mamamanifest nyo talaga yon pag ganon. Mangyayari talaga yon kakaganyan nyo. Dapat ganon yung mga lagi nyo binabanggit. Pangit na naman. Kakasabi ko lang bilang pangit na naman ang stage sa Miss U. Nakakaloka yung mga negatiban nyo ha. Sabi ni MX, pangit na naman. Inuunahan mo naman MX magiging pangit talaga yan inuunahan mo. Grabe po, mukhang puksaan din ng Miss Earth Philippines. Sino magpupuksa? Sino kaya makipagpuksa? O nga, sino makikipagpuksaan sa MEP? May nag-comment kanina na puksaan daw sa MEP. May puksaan ba? If ikaw mamili ng gown designer for this sa MU, who would you choose? Valtaguba pa din. Valtaguba pa din. Ayoko ng paltan. Kasi doon na siya nanalo Feeling ko may mga power yon. Yung kunyari, nanalo ka sa gantong gown kasi si ganito yung designer mo. Dapat dinadala mo siya international. May magic siya. Irreplaceable, kumbaga. Yes, what if lucky charm niya pala si Val? Oo, naniniwala ako sa gano'n na dati hindi na siya pinapaltan. Tsaka okay din yung gown choice niya nung finals, yung pink. Same with Chelsea. Di ba kunyari, Manny Halasa. Yung mga ganun, dati dinadala nila international. Kasi ang problema pa, nagpapalit-palit, minsan nawawali. Chelsea manalo mga stick sa designer.
Feel mo maganda pa ba ulit ng pink ni Atisa on Miss Universe? Hindi na. Kasi nag-pink na siya nung finals. Nung MUPH. Mako-compare na. So, wala nang element of surprise. Anong comment mo sa Face MMD? Magkapeklat kaya? Ang lalim ka. Magiging doktor naman ako ngayon Magkakapeklat kaya? Hindi ko alam. Ano bang nangyayari pag nakakagat ng aso? Tapos nagkakapeklat, diba? So, baka magkapeklat. Pero nagagawa naman ng paraan ng siyensya. Sana may pa-color analysis. Color analysis. Baka meron. Baka may ganun. Naalala ko si Krishna Gravides, parang nagpa-color analysis kasi bagay lahat sa kanya ng mga kulay na sinuot niya sa Miss World. As in, wala talagang tapon sa lahat ng mga ginamit ni Krishna. Ako lang ba or si Gwendolyn sa Miss World? Baka ikaw lang. Hindi ko makita si Gwen sa Miss World. Hindi ko alam bakit yung pinupush. Manifest sana walang cooking show na maganap sa Miss U this year. Totoo, sabi ni MX. Color of the gown for Atisa sa Miss U, both prelims and finals. Lavender daw bagay kay Atisa. Gusto niyo ba ng lavender? Hindi ako fan ng mga lavender na gown. Nawawala kasi siya pag nasa stage. Nagbe-blend sa LED. Purple gown for Atisa. Your suggestion or opinion color of the gown for Atisa Miss U. Wala naman akong particular na favorite na color, pero kung ano yung lumabas, basta may wow factor yung design, yun na yun. Tsaka depende kasi sa nagdadala Mag-Liol model sana si Atisa. Hindi ko nakikita yung mga Liol model pang MU. Masyadong grand for MU yung mga Liol model. Dapat kalma lang pag MU. Pero pag Miss Grand, go for ako sa mga Liol model. Oo, nakita niyo yung mga gown niya. As in, grand ang sinisigaw, grand. Hindi talaga pang MU. That kalma lang. Tsaka baka ma-overpower. Sayang yung ganda. Kailangan ma-focus yung ganda. Kailangan sa ganda tayo titingin. Sa mukha. Sa mukha titingin. Hindi sa ganda ng gown. Perfect daw ang Rian Fernandez. Oo, pwede na rin. Pero okay na ako sa Valtaguba. Huwag na lumayo. Valtaguba na din. Tsaka may power yan, may magic yan si Valtaguba. Kaya niya yun. Black for Arrival. Bakit naman pinag-black mo? ALDZRTH. Yung mga black gown, may mga binabagayan na personality. Kunyari, CJ Opiaza. Yung personality ni CJ Opiaza na ganun bagay ang black. Pero pag yung si Atisa na ang lambot ng feature, tas pagbablakin mo, sayang yung ganda. Sayang yung ganda. Michelle D bagay ang black. Nakita mo kasi yung personality, di ba? Yung mukha na parang laging may kaaway, yung ang lakas ng arrive. Yun, yung mga ganun yung mga black. Basta may mga binabagayan silang arrive. Personality, ganyan. So, Bea, malakas din daw ang black. Totoo, naniniwala ko. Bea Gomez. May isa siyang pictorial, naka-black siyang gown. Ang ganda-ganda niya doon. Yung tela lang, tas ang sexy. Yung kahit ganun nga, nilaban niya yun sa Miss U, okay na yun Black pag fierce. Ayan. Kaya Tisa, bagay mga soft color since manika siya. True. Tingnan niyo yung gown niya ng MUPH, yung wine red bang tawag doon, or bloody red. 'Di ba? Plus yung makeup, ang tapang. Sayang yung ganda, sayang yung lambot ng mukha. Tapos yung bumalik siya, naka-pink na siya, tapos yung mukha, yung makeup light na di wagi. White pwede din. Ayan. Sabi ni Jello, yung malinis na malinis talaga. Yellow, yung yellow. Kasi di ba napaka-bright ng yellow niya. Gold na daw natin, sabi ni Ocean Man. Sabi ni JR, rainbow. Pinag-rainbow mo naman. Imagine mo yung rainbow ng color ng gown. Para namang batang magsa 7 years old. Sky blue pwede. Pero yung sky blue kasi nakapag-sky blue na siya sa Cosmo. Hindi ko lang alam kung ibabalik nila yung ganung color. Favorite gown designer mo po? Mark Baumgartner ever since 2015. Hindi, 2016 pala. Yung una ko nakita yung mga Mark Baumgartner gown sa Binibining Pilipinas. Sabi ko, Mark Baumgartner. Kasi nga, minimalist. Fan ako ng mga minimalist lang. Light na shade ng pink na gown for Atisa. Light na ng shade. Yung, parang magpa-powder pink na yon. Light na shade. Hindi ba, kakainin ng LED pag light na light?
Yung sobrang light. Dapat yung magpa-pop up pa sa stage. Kasi baka kainin na, baka hindi na siya makita. Pink gown for Atisa. Pero ayoko na ng pink kasi nag-pink na siya sa MUPH eh. So, dapat iba na. Tsaka pink na daw si Denmark. Ayan sabi ni Kizin. May comparison na naman ulit tayo. Celeste Blue naman. Pwede. Pwede. Talagang tayo nagde-decide dito, no? Talaga tayo. Green. Wag green. Utang na loob. Jello. Wag green. May sumpa ang green. Runner-up. Runner-up post pag green. Pero mahirap i-pull off ang green. Hindi ko ma-imagine si Atisang naka-green. Kahit sabihin natin walang sumpa ang green. Hindi ko ma-imagine na naka-green. Parang hindi din bagay sa personality. Blue talaga. Blue yung malapit. Aside sa pink, yellow, blue na. O kaya puti. Yung red hindi ko na rin makita. Kasi feeling ko pag nag-red siya, makikita ko sa kanya MUPH 2024 baka may sumpa din. Dapat yung iba naman, yung hindi natin nakita dati para may wow factor. Baby blue, ayun nga pwede, baby blue na ganyan eh. Sumpa si Erin Esser. Magbigay ulit kayo ng mga runner-up na naka-green. Bukod kay Erin Esser, Samantha Bernardo, mga ganun. Although si Win-Win nanalo siya na naka-green siya. Silver, sawang-sawa na ako sa silver. Parang halos lahat naka-silver. Parang pag silver na din lahat. Tsaka mukhang sasayaw. Nude skin tone. Hindi. Constancia Baez. Ecuador 2030. Naka-green ba si Ay, oo. Mint green yon, di ba? Constancia Baez. Ecuador. Favorite ko yun dati eh. Tas naka-big hair na naka-side. Mixed color. Hindi ako fan ng mga gown na mixed color. Gusto ko yung kung isang kulay lang. Piling ko ang dami nangyayari. Kunyari may nude dito, bilang naging violet. Tapos green na naging violet. Hindi ako fan. Ang dami nangyayari. Nagugulan yung mata ko. May nanalo na naka-green, di ba ma? Clive ang alam ko lang na naka-green, Reyna Hispano-Americana. Sa Miss Universe, tama nyo na lang ako Miss Universe, Amparo Muñoz. Siya lang ata ang kauna-unahang Miss yun na naka-green. Tapos mint green pa. Guys, title holder, Amparo Muñoz no, 1974, Spain. Pero yung mga runner-up, madami. Nadia Ferreira, oo, mint green yun. First runner-up. Pero first runner-up si Nadia. Lourdes Arevalos, parang casual wear yung gown niya nun eh. Green na may mga print. Dapat hindi talaga yun yung gown niya kasi nasira ata ang gown ni Lourdes Arevalos nun. Tapos, may pinahiram ata yun, yung damit niya. No, ito na nasuot mo, ganyan. Kaya naging ganun, very unusual. Yung design, yung kulay. Miss You Ireland 2010. Miss You Ireland. Si Rosana to, di ba? Nude yun. Nude yung kulay nun. Shan, may cape ba ulit? Pwede eh. Pero yung cape na shawl ha, hindi yung cape na parang mga pa-Miss Grand. Ang naka-pink naman sa Miss You, ang naka-pink lang bukod kay Denmark na recent. May isa pang naka-pink, Venezuela. Sino isa pang naka-pink? Di ba dalawa lang ang nanalo naka-pink sa Miss You? Sino to? Barbara Palacios ba? Barbara pala. Guys, sino isa pang naka-pink? Barbara Palacios. Venezuela yon. Sino yun? Basta Venezuela. So, yung dalawa lang ang naka-pink na nanalo sa Miss You. Ayun, Irene Saez. Ang galing naman ni Star. Sabi ni Irene Saez. Ayun, basta silang dalawa lang ni Denmark yung naka-pink. Ang tanong, ano magandang type of gown kay Atisa? Yung may slit. Ito, nga, tama si Mark. Anong gown?
Ako, gusto ko yung walang slit. Yung isang bagsak na. Ayoko din ng mermaid. Hindi na ako fan ng mermaid cut. Dati, favorite ko yung mga mermaid cut eh. Ng gown. Nung bata ako, mga 2004, 5, 6, 7. Kasi yun yung uso dati, mga mermaid. Mga mermaid, hindi mga pencil cut. May isa pang tawag sa mermaid cut eh. Serpentine. Yung mga ganun yung uso dati. Fan ako ng mga ganung gown dati, pero ngayon hindi na. Ginagaya ko pa yun sa kumot eh. Ginagawa kong ganun yung kumot eh. Pa mermaid cut eh. Yung slit kasi, ngayon hindi rin ako fan ng slit. Kasi feeling ko, ang ano yung tingnan, parang madumi or ang dami nangyayari, ganyan. Kaya maganda yung isang bagsak, queenly. Pag isang bagsak, ang queenly, ganyan. Yung may mga pag-gloves, ay, gusto ko rin yan. Maiba lang. Favorite last walk gown mo? Pia Wurtzbach, Michael Cinco, lalayo pa ba tayo? Ibang klase. Hackdog, bagay kay Atisa, same kay Colombia. Nakalaban ni Pia. Kalaban ni Pia. Gusto mo yon? Gusto mo yon? Ano yun, di ba? Baraza. Alfredo Baraza yon, di ba? Hindi ko makita. Hindi ko makita na bagay sa kanya. Parang ang sexy lang masyado. Parang bagay sa personality kasi ni ano yun eh. Ni Colombia no, nung time na yun. Orange! Wala nagbanggit ng orange. Oo nga, Jello, no? Orange me, yung shade ng kulay yan kay Kat kay preliminary. Oo nga, no? Bakit hindi tayo mag-orange? Oo nga, no, Jello. M5 talaga pag nanalo na. Totoo, Clive. Gaw ni Opal. Okay rin with sa kanya. Ang problema lang kasi sa white, maraming nagwa-white. Yun yung laging problem sa white eh, suotin. Pag may lumabas na white, halos lahat naka-white na eh. Oo, JR, bagay sa kanya yung tela-tela lang. Kasi mukha talaga yung ilalaban. Ang problema sa tela-tela lang, napaka-risky. Pwedeng hindi magustuhan, pwedeng hindi. Pwedeng magustuhan, pwedeng hindi magustuhan. Tapos ang problema pa sa tela-tela, baka yung iba magtela-tela din. So lahat na kayo nakatela-tela. Kaya medyo risky din ang tela-tela eh. Pink na lava effect din. Itigil na natin yung lava kasi may gumamit na nun eh. Nakakaumay ng cape. Actually, Clive, simula nung naging trend siya, naumay na din ako. After nung, yung kay Chelsea Manalo, hindi ko siya matawag na cape. Kasi ang cape para sa akin yung mga nandito eh, yung pa-Superman. Superman cape, ganon. Ang kay Chelsea Manalo, hindi ko alam tawag doon, shawl ba? Ganon, yung pag ganon. So after no, nung gawin ni Chelsea Manalo, ang dami na nagganon, halos lahat nakaganon na. So yun nga, nakakaumay na. Tapos ang bilis niya nag-fade no, nung trend na yon. Shawl, yun sabi ni Mark. Tama ako. Trail. Trail ba? Hindi ko siya matawag na trail kasi ang trail, kinakabit. Ikakabit siya dito. Ang trail yung kay Atisa, yung color pink, yung suot niya. Ayun ang may trail. Yung kay Chelsea Manalo, hindi mo siya matawag na trail. So, doon ako sa shawl. Train shawl. Ayan sabi ni Clive. Ang bilis na nawala nung thread na yun, ang bilis na laos, o ang bilis nating naumay sa thread na yun. After nun, halos lahat na nakita kong gown, nakaganon eh. Si Jasmine Bungay, nagganon. Mga ganon. Ang bilis, naumay agad ako. Parang tama na, itigil na natin itong mga shawl na ganyan. Pero yung cape, hindi ako nauumay. Yung cape ba, yung as in pakpak, basta maganda yung nagdala, basta maganda yung pagkakadala, half-beaded. Ano meron sa half-beaded? Half-beaded yung gown? Para kasing hindi tapos pag half-beaded eh. Parang yun na yun. Parang bitin pag half-beaded. Jan, hello, Jan Manzano. Yung may yung may pa-reveal na gown, ayoko din nun, utang na loob, itigil niyo yung mga pa-reveal na gown. Para sa akin lang, parang ang lakas makabarangay. Pag yung may mga pa-reveal, parang feeling ko lang Miss Gay ang pinapanood ko. Parang hindi siya pang national stage. Kasi alam naman namin na may i-reveal kayo. Ilabas nyo na agad. Kaya ayoko ng mga reveal.
Bagay kay Atisa yung kay yung kay Nadia Ferreira. Oo, yun bagay. Tingnan mo yung mukha ni Nadia Ferreira, di ba? Angelic, malambot, Diyosa. Kaya ganun yung gown na ginamit. Tas yung color, ganun din. Nag-complement talaga. Kaya mga ganung kulay lang talaga. Ball gown sa preliminary. Utang na loob sa ball gown. Guys, yung ball gown, parang pang nanalo na yung ball gown eh. MJ Lastimosa ka. Bakit hindi? Inspired by MJ Lastimosa, di ba? Ball gown, wala oh. Pinag-ball gown mo naman. Pero may mga nagbo-ball gown talaga. Ano kabog yung mga ibang bansa? Ang galing, mga nagbo-ball gown. Hindi ko talaga na-appreciate ang ball gown pag sa pageant. Feeling ko nagde-debut. Yung ganong kulay kay Puerto Rico, 2023. Anong kulay yun? Flowy, walang slit. Ito, may nagsabi. Wait. Flowy, walang slit, light color. Ayun, gusto ko yan. Bagay kay Atisa daw. Tuxedo. Pinag-tuxedo mo naman. Nakakaloka, pinag-tuxedo si Atisa. Galit na galit nga tayo. Nakatuxedo si Celeste, di ba? The best reveal yung kay Venezuela na kalaban ni Maxine. Oo. Kasi yung time na yon, hindi pa tayo sanay makakita ng mga gano'n, noong 2016. Although parang natatali-talisod pa din si El Tocuyo Venezuela eh. Pero yun nga, kasi yung time na yun, hindi pa tayo sanay makakita ng gano'n, kaya wow, namangha, ganyan. Sofia Aragon, pwede din, oo. Maganda yung pagkaka-pull off niya nun, yung reveal niya. Flowy gowns. Gusto ko makakita ng flowy. Oh, wala. Flowy. Yung pagka-flowy ni Vietnam ng 2018 ha. Ganun dapat. Pero kasi si Vietnam 2018, bagay sa kanya yung flowy kasi nga, ang nipis niya. Ang nipis na matangkad, modelesque. Kaya bagay sa kanya. Yung flowy ni Vina sa Miss Universe Thailand 2023, maganda din. Yung mga ganun. Anyways, punta kayo sa YouTube ko kasi ang topic ko na in-upload sa YouTube about kay Halu. Sa mga hindi pa nakakapanood. Kasi ang dami nagtatanong eh. Ang dami nagtatanong ko yan, ano reaction mo kay Ketut. Tsaka kay Halu. Ito po, in-upload ko na siya. Ito yung reaction ko. Ayan oh. Carl Loyola, YouTube. Panoorin nyo yan Ayun na, punta na kayo dyan kasi nandiyan lahat ng reaction ko. Ayun na. Bye-bye. Bye, guys. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.